Sa edad na 10 taong gulang, malaki na ang pagkakagusto ni Audrey kay Jeremy na best friend ng kanyang kuya Alex. Kaya naman ginawa niya ang lahat para mapansin siya nito. Pero hanggang kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. Bagay na labis niyang dinamdam. Simula noon, pinilit ni Audrey na kalimutan ng binata. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala-wala ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Jeremy. Hanggang isang araw, nalaman ni Audrey na ikakasal na si Jeremy sa long-time girlfriend nitong si Celine. Labis siyang nasaktan, kaya isang malaking desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sinadya ni Audrey na lasingin si Jeremy para isakatuparan ng kanyang plano. Hindi makapaniwala si Jeremy na ginalaw niya ang kapatid ng kanyang best friend. Sa galit ng kanilang mga magulang, napilitan si Jeremy na pakasalan si Audrey kahit nalabag sa kanyang kalooban. Hanggang kailan magtitiis si Audrey sa piling ng asawa na walang ginawa kundi ang pahirapan siya't ipahiya sa harapan ng maraming tao. Masuklian kaya ni Jeremy ang pagmamahal sa kanya ni Audrey o habang buhay niya itong kamumuhian dahil sa ginawa nitong pagpikot sa kanya? Anong sabi mo? Matagal ka nang may lihim na pagtingin kay Kuya Jeremy? Hindi makapaniwalang tanong ni Ina sa kaibigan. Oo Ina, kaya wag kang maingay. Ikaw lang ang pinagsabihan ko nito kaya itiko mo yung bibig mo. Promise, wala akong pagsasabihan. Secret lang natin to. In fairness ang galing mo magtago ng feelings. Hindi ko nahalata na may gusto ka pala sa kuya ko. Kinikilig nitong sabi. Dahil yun ang kailangan, tsaka ramdam ko naman na wala siyang gusto sa akin, na hanggang kapatid lang ang tingin niya sa akin. Malungkot na tugon ni Audrey. Na siyang tunay kaya wag ka nang umasa pa sa kuya ko. Lalo na ngayon na babalik na si Ate Celine. Dinig ko, nagbabalak na si kuya na mag-propose. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman. Aksidente ko kasing narinig ang usapan nila ng kuya Alex mo. Nalungkot bigla ang dalaga sa nalaman na magpo-propose na si Jeremy sa long-time girlfriend nitong si Celine. Alam niyang mahal na mahal nito ang girlfriend kahit magkalayo ang dalawa ay never na tumingin sa ibang babae ang binata. Kaya nga inggit na inggit siya kay Celine. Nabihag nito ang puso ng isang Jeremy Suliman, samantalang siya ilang taon na itong lihim na minamahal. Oo, matagal niya ng lihim na minamahal si Jeremy. 10 taong gulang pa lang siya noon nang tumibok ang puso niya kay Jeremy. Naalala niya nang una itong isama ng kuya Alex niya sa kanilang bahay. Hindi maalis-alis ang tingin niya kay Jeremy. Akala niya, simpleng paghanga lang ang nararamdaman niya rito. Pero habang tumatagal, patindi ng patindi. Nasa high school na siya nang makumpirmang hindi lang basta paghanga sa binata ang nararamdaman niya, kundi mahal niya na ito. Matanda ito sa kanya ng 18 years, pero para sa kanya, hindi naman yun mahalaga kung nagmamahalan naman ng dalawang tao. Hoy Audrey, okay ka lang ba? Untag sa kanya ni Ina sa nag-aalalang boses. Okay lang ako Ina, pero ang sakit palang malaman na ang lalaking matagal ko nang iniibig, malapit ng mag-asawa. Anong gagawin ko? Kailangan ko na ba siyang kalimutan? Masakit man Audrey, pero yun ang kailangan mong gawin. Wala kang pag-asa sa kuya ko. Maganda ka kaya sure ako na makakahanap ka ng mas gwapo pa kay Kuya Jeremy. Biro nito pero hindi siya natawa. Samantala mula sa teres, kitang-kita ni Jeremy nakausap ng kapatid niya si Audrey. Hindi niya in-expect na lalaki itong ganoon kaganda. Naalala niya dati nang una itong makita, ang dungis-dungis at may sipon pa. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Jeremy nang sumulpot bigla sa kanyang likuran si Alex at may dala itong 2 boteng beer. Iniyabot nito ang isa sa kanya. Hindi mo sa akin sinabi na pupunta ka pala dito. May kailangan ka ba sa akin? Wala akong kailangan sa iyo. Sinusundo ko lang ang kapatid ko. Mahirap na maraming tarantado sa daan. Nox, napaka-overprotective mo naman kuya. Pero dapat hindi ka na pumunta dito. Ihahatid naman namin si Audrey. Alam ko naman yun bro. Pero alam mo naman ang mama pagdating kay Audrey masyadong OA yun. Besides, nakita mo naman kung gaano kaganda ang kapatid ko. Mahirap na, maganda na yung nag-iingat. Yeah, napakaganda nga ng kapatid mo. May boyfriend na ba si Audrey? Alam ko wala pa pero maraming nanliligaw sa kanya. Mabuti na lang talaga medyo pihikan itong kapatid ko kaya panatag kami.
So anong gagawin mo kapag nagka-boyfriend si Audrey? Siyempre, kikilatisin ko mabuti. Gusto ko yung matinong lalaki. Yung mamahalin niya ang kapatid ko. Wait, bakit ba ang kapatid ko ang pinag-uusapan natin? Di ba dapat yung hinahanda mong pagpo-propose kay Celine? Maayos na yun. Ang pagdating na lang niya ang hinihintay ko. Kailan ba ang uwi ni Celine? Bukas ng tanghali. Sa gabi pa naman magaganap ang pagpo-propose ko sa kanya. Gusto ko nandun kayong lahat. Pati na sina tito at tita. Sure, wawala ba naman kami sa pinaka-importanting araw ng buhay mo? Masaya ako para sa'yo, Jeremy. Sana nga mapauo mo si Celine. Sure yan. Kinabukasan, maagang gumising ang binata para maghanda. Kailangan bago magtanghali ay nasa airport na siya. Excited na siyang makita at mayakap si Celine. Bago sumapit ang tanghali ay nasa airport na si Jeremy. Hindi naman nagtagal ang paghihintay niya kay Celine. Nakangiti niya itong niyakap. Pagkatapos, tsaka ginawaran ng mabilis na halik sa mga labi. So, how's your trip? Okay naman, medyo pagod nga lang. Pagkagaling ng airport, niyaya muna niyang kumain sa isang Korean restaurant si Celine bago ito inihatid sa unit nito. Hindi pa man naisasara ang pintuan, mabilis niya na itong kinabig at sinakop ang mga labi na kaagad naman itong tinugon. Ang kanilang halikan humantong sa kama. Ilang buwan ding nawala ang dalaga dahil nasa trabaho ito. Isa itong sikat na model. I love you, babe. Bulong niya sa tenga nito. I love you too, babe. Tugon ni Celine sa kanya. Samantala sa kwarto ni Audrey, hindi ito mapakali sa sinabi ng Kuya Alex niya na mamayang gabi na magpo-propose si Jeremy sa girlfriend nitong si Celine. Hindi pa siya handang makita itong ikinakasal sa ibang babae. Ang gusto niya, silang dalawa ang ikakasal, kagaya ng palagi niyang napapaginipan at pagkatapos, bubuo sila ng isang masaya at malaking pamilya. Lord, anong gagawin ko? Hindi pwedeng matuloy ang balak ni Jeremy. Sa akin lang siya. Kami dapat ang haharap sa altar at magsusumpaan na magmamahalan ng habang buhay. Pagsapit ng gabi, nagtungo silang mag-anak sa bahay ni na Jeremy upang saksihan ang gagawin nitong pagpo-propose kay Celine. Masakit para kay Audrey ang panoorin ng lalaking iniibig na magpo-propose sa isang babae, ngunit wala siyang magawa. Hindi na malaya ng dalaga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mabilis niya itong pinunasan at peking umiti sa mga taong nandoon. Ilang sandali pa, isinusuot na ni Jeremy ang engagement ring kay Celine. Doon na hindi nakatagal si Audrey. Patakbo siyang nagtungo ng banyo at doon pinakawalan ng mga luhang kanina pa pinipigilang tumulo. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi magtatagal. Ikakasal na ang lalaking pinakamamahal ko. Wala nang chance para maging kami. Sinadya ni Audrey na magtagal sa banyo para pakalmahin ang sarili. Nang masigurong okay na, tsaka lang siya lumabas ng banyo. Nagulat pa siya nang makita si Ina. Halatang hinihintay talaga nito ang paglabas niya. Alam ko na masakit sa iyo, friend. Pero marami namang lalaki. Sila na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Wag na si Kuya Jeremy kasi may Celine na siya. Tanggapin mo na hindi kayo para sa isa't isa. Tsaka ang laki ng tanda sa'yo ni Kuya. Wala naman akong pakailam, Ina. Kahit sobrang tanda pa sa akin ni Jeremy. Basta mahalin lang niya ako. Ani ng dalaga sa humihikbing boses. Paano mo ngang malalaman hindi naman alam ni Kuya na mahal mo siya, na matagal mo na siyang pinapantasya? Paano ko sasabihin sa kanya? May girlfriend nga siya, diba? Tsaka nakita mo naman kung ituring niya ako, parang kapatid lang, hindi isang babaeng pwedeng mahalin at maging asawa pagdating ng araw. Anong plano mo ngayon? Wala, siguro magmumukmuk sa kwarto hanggang sa makalimutan ko ang kuya mo. Pero ang sakit talaga, Ina. Para akong sinasaksak sa sobrang sakit. Nakikisimpat siyang niyakap siya ng kaibigan. Nang matapos magyakapan, nagpaalam siya sa mga magulang na mauuna nang umuwi. Nagdahilan na lamang si Audrey na sumasakit bigla ang kanyang ulo. Palabas na si Audrey ng pintuan nang makasalubong niya si Jeremy. Nginitian siya nito na kinalaglag ng kanyang puso. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Uuwi na ako. Medyo sumakit kasi ang ulo ko. Pagsisinungaling ng dalaga. Hindi mo ba babatiin ang Kuya Jeremy? Nakangiti nitong sabi. Ha? Congratulations, Ano ba yan, Audrey?
Hanggang ngayon hindi mo pa rin ako magawang tawaging Kuya Jeremy. Natatawa nitong ginulo ang mahabang buhok ni Audrey. Sorry, hindi talaga ako sanay na tawagin kang kuya. Mas komportable akong tinatawag ka sa pangalan mo. Bagay na totoo naman. It's okay, I understand. Hahakbang na sana ang dalaga nang maramdamang hinawakan ni Jeremy ang isang kamay niya. Nilingon niya ito dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. Nagtitigan silang dalawa, ngunit si Audrey ang hindi nakatagal. Hindi niya kayang makipagtitigan ng matagal kay Jeremy. Pasimpleng binawi ng dalaga ang kamay na hawak nito. May sasabihin ka pa ba sa akin? Ako na ang maghahatid sa'yo. Ani Jeremy, hindi na. Ihahatid naman ako ng driver namin, tsaka baka hanapin ka ni Miss Celine. But, okay lang talaga, sige na. Bumalik ka na sa loob, baka hinahanap ka na nila doon. Tumango ito sa kanya. Bago pa tuluyang maiyak, nagmamadali na siyang sumakay ng van. Gusto na niyang makauwi ng bahay at mapag-isa. Hinatid na lamang ng tingin ni Jeremy ang papalayong van kung saan nakasakay si Audrey. Napansin niyang mugto ang mata nito, bagay na pinagtataka niya. Pabalik na siya sa loob nang makasalubong ang kapatid. Tinanong niya ito tungkol kay Audrey. May problema ba ang kaibigan mo? Bakit mo naman naitanong kuya? Nagmamadali kasi siyang umuwi at napansin ko mugto ang mga mata niya. Yun ba? Oo, may problema siya kuya. Kasi yung lalaking mahal niya malapit ng ikasal. What? Oo kuya, kaya broken-hearted ngayon si Audrey. Sa totoo lang, awang-awa talaga ako sa kanya. Kung may maitutulong lang talaga ako, ginawa ko na. Why? Hindi ba alam ng guy na may gusto sa kanya si Audrey? Wala. Tsaka may girlfriend na nga at malapit ng ikasal. Sabihin mo sa kaibigan mo na kalimutan niya na ang lalaking yun. Maraming lalaki. Tsaka bata pa siya. Makakahanap pa siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Hay, kung alam mo lang talaga kuya na ikaw ang lalaking yun, ano kayang magiging reaction mo? Bulong ni Ina na kamuntika ng marinig ni Jeremy. Anong sabi mo, Ina? Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kapatid. Ano ang sabi ko? Hinahanap ka na sa loob ni Ate Celine. Palusot ni Ina. Matapos ang matagumpay na pagpopropose ni Jeremy kay Celine, na pagkasundoan nilang bago matapos ang taon, magpapakasal sila dahil hindi na sila bumabata. Ano sabi mo, Ina? Bago matapos ang taong ito magpapakasal na sina Jeremy at Miss Celine? Ulit ni Audrey sa sinabi ng kaibigan. Kausap niya ito ngayon sa telepono. Oo, friend. Kaya wala na talagang pag-asa na maging kayo pa ni kuya. Unless kung gagawa ka ng paraan na makuha mo siya. Anong paraan naman yun? Maraming paraan, Audrey. Kapag gusto mo ang isang tao, hindi ka magdadalawang isip na gawin ang isang bagay na sa tingin mo ay tama. Ang dami mong sinasabi. Diretsuhin mo na lang kaya ako, hindi yung pinag-iisip mo pa ako. Medyo nainis niyang sabi na kinatawa nito sa kabilang linya. Pikutin mo si Kuya Jeremy, tapos ang problema mo. Ano? Ako? Pipikutin ko ang kuya mo? Oo, Audrey, yan ang pinakamabilis na paraan at walang ligtas sa'yo si kuya. Dagdag pa ni Ina. Nang gabing yun, nahirapang makatulog si Audrey. Iniisip niya ang sinabi ni Ina. May point ito pero paano naman niya pipikutin ng isang Jeremy Suliman? Naisip niya kung magagawa niyang pikutin si Jeremy, hindi na matutuloy ang kasal nito kay Miss Celine at may chance na siya na ang maging asawa nito. Kinabukasan pagsapit ng tanghali, pinuntahan niya si Ina sa bahay ng mga ito upang sabihin na nakapagdesisyon na siya at kailangan niya ng tulong nito. Habang binabaybay ng dalaga ang kwarto ng kaibigan, napadaan siya sa kwarto ni Jeremy. Bukas yun at walang tao. Waring may naguutos sa kanya na pumasok sa loob ng kwarto nito. Nakarinig siya ng lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo, na ang ibig sabihin naliligo ang binata. Natukso si Audrey na tignan ang mga picture ni Jeremy na nakapatong sa center table. Malapit na, Jeremy. Matutupad na ang pangarap ko na maging akin ka. Kausap ng dalaga sa picture frame nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Mula roon, lumabas si Jeremy. Napasigaw ang dalaga nang mapagmasdan ang katawan ni Jeremy. First time niyang makakita ng ganoon, kaya naman hindi niya alam kung anong gagawin. Kahit si Jeremy, hindi rin nakakilos sa kinatatayuan nito. Nang parehong makabawi sa pagkagulat, patakbong bumalik ng banyo si Jeremy
para ibalabal ang towel na naroon. Pagbalik ng kwarto, wala na doon si Audrey. Mabilis niyang inilak ang pinto at naupo sa kama tsaka sunod-sunod na huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Oh my God, Jeremy. Nakita ni Audrey ang tinatago mo. Anong mukha pang hiyaharap mo sa kanya, nakakahiya ka? Singhal niya sa sarili. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya sa terrace si Audrey. Nakatayo at nakatanaw sa malayo. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglapit tsaka sunod-sunod na tumikhim dahilan upang lingunin siya nito. Sorry about what happened. Hindi ko naman alam na may tao pala sa kwarto ko. Tsaka ano bang ginagawa mo sa kwarto ko? Sorry kung pumasok ako nang walang paalam. Akala ko kasi walang tao. Pupuntahan ko sana sa kwarto niya si Ina. Nang mapadaan ako sa kwarto mo at natuksong pumasok. May kasalanan rin ako sa nangyari. Hindi ko nailak ang pintuan. Naging panatag ako na walang papasok sa kwarto ko. Basta next time, huwag ka nang papasok doon, okay? Okay, Jeremy, sorry ulit. Siya nga pala, Audrey. Kung ano man ang nakita mo, kalimutan mo na lang. Isipin mo na nanaginip ka lang. Napapakamot sa ulo niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako nakita. Kaya wala kang dapat ikabahala. Sadyang nagulat lang talaga ako. Pagsisinungaling ni Audrey. Ayaw niya kasing mailang sa kanya si Jeremy. Good, sige na. Puntahan mo na si Ina. Baka hinihintay ka na niya. Tumango ito sa kanya. Nang maiwan sa terrace, hindi pa rin makamove on sa nangyari ang binata. Pakiramdam tuloy niya, napakaburara niyang lalaki. Nasanay kasi siya na pagkatapos maligo, lalabas ng banyo na walang kahit na anong suot. Wala namang ibang pumapasok doon, maliban sa kanya at ng mga katulong. Kung pumasok man ng mga katulong, kumakatok muna. Alam kasi ng mga ito na strict siya, na ayaw niyang may ibang pumapasok sa kanyang kwarto. What? Oh my, Audrey! Anong sabi ni Kuya? Nagalit ba siya sa'yo? Hindi naman siya nagalit. Yun nga lang, pareho kaming nagulat. Wait, kung ganun, nakita mo na ang lahat kay Kuya? Sa halip na sagutin ang tanong ni Ina, tango na lamang ang isinagot niya na kinatili naman ito. Kaagad niya itong nilapitan at tinakpan ng bibig. Shh, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng Kuya mo. Saway ni Audrey sa kaibigan. Bakit ka mahihiya? Sa totoo namang nakita mo ang lahat sa kanya. Okay lang yan, friend. Magiging sa'yo naman si Kuya Jeremy. At kapag nangyari yan, everyday nang makikita mo ang ano niya. Kinikilig nitong sabi. Ano ba kasing ideya ang iniisip mo? Pag-iiba niya ng usapan. Pikutin mo si Kia tapos ang problema mo. Parang hindi ko yata kaya, Ina. Natatakot ako. Gaga, kung hindi mo pipikutin si Kuya, matutuloy ang kasal nila ni Ate Celine. Kapag nangyari yun, wala nang chance na maging kayo pa. Ayaw mo ba si Miss Celine para sa kuya mo? Gusto ko naman si Ate Celine para kay Kuya. Pero mas gusto kita, Audrey. Alam ko kasi kung gaano mo kamahal ang Kuya. At alam ko na hindi mo siya sasaktan. Salamat, Ina. Isa ka talagang tunay na kaibigan. So ano, Audrey? Payag ka na ba sa idea ko? Wika nito, sabay kindat sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago tumango sa kaibigan. Para sa pagmamahal kay Jeremy, lahat gagawin niya makuha lang ito. Plinano nilang mabuti ni Ina ang gagawin kung papaanong mapipikot si Jeremy na hindi sila sasabit. Nagulat si Jeremy nang mapagbuksan ng pintuan si Audrey na umiiyak at basang-basa sa ulan. Inakay niya ito papasok ng bahay at mabilis na kinuhanan ng malinis na towel. Anong nangyari sa'yo, Audrey? Bakit naligo ka sa malakas na ulan? Tsaka bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ng binata. Sobrang sakit lang kasi, Jeremy. Ang bigat-bigat na dito sa dibdib ko. Umiiyak na wika ng dalaga. Kung may problema ka, sabihin mo sa mga magulang mo. Sila ang unang makakaunawa sa'yo. Hindi yung ganitong sinasarili mo lang. Ayokong sabihin sa kanila ang problema ko. Madami na nga silang iniisip tapos dadagdag pa ako. Kaya naisip ko na pumunta na lang dito. Bukas naman palagi sa iyo ang bahay namin. Yun nga lang ay wala dito si Ina. Sumama siya kay Mama. Bukas pa ng umaga ang balik nila. Ganun ba? Sige, Jeremy. Aalis na lang ako tsaka baka maabala pa kita. It's okay. Kaibigan ka ni Ina at kapatid ka ng best friend ko. Tsaka parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kung gusto mong mag-stay dito ay okay lang. Mas maganda siguro kung sa kwarto ka na lang ni Ina. Salamat, Jeremy.
Sinamahan niya ang dalaga sa kwarto ng kapatid. Pinahiram din niya ito ng damit ni Ina. Maligo ka muna, baka magkasakit ka. Pagkatapos magpahinga ka na. Kung gusto mong kumain, maraming pagkain sa ref. Okay, sige, salamat ulit. Nang iwan siya ni Jeremy, kaagad niyang tinawagan si Ina. Step 2 na tayo, friend. Ani Ina sa kabilang linya. Kinakabahan ako, Ina. Huwag ko na lang kayang ituloy. Nag-aalinlangan niyang sabi. Gaga, ngayon ka pa ba aatras? Nandyan ka na sa bahay. Tsaka sayang ang effort ko kung hindi mo maitutuloy. Gawin mo na, Audrey. Kaya mo yan para sa pagmamahal mo kay Kuya Jeremy. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Tama ka, Ina. Gagawin ko to para sa pagmamahal ko kay Jeremy. Salamat sa suporta. Pagkatapos mag-usap, pumasok siya ng banyo para maligo. Nang matapos, bumaba siya at nagtungo ng kusina. Binuksan niya ang ref at kumuha ng wine. Binitbit niya ito patungong sala, kung saan naroroon si Jeremy. Nanlalaki pa ang mga mata nito nang makita ang hawak niyang wine. Huwag mong sabihin sa akin na iinom ka. Konti lang naman, gusto ko lang talagang makalimutan ng sakit dito sa puso ko. Ganito na lang, samahan mo kong uminom para naman may kasama ko. Hindi pwede ang gusto mo, Audrey. Magagalit ang kuya mo sa akin kapag hinayaan kitang uminom. Di wag mong sabihin sa kanya. Please, Jeremy, kahit ngayon lang. Pero kung ayaw mo talaga, aalis na lang ako. At saan ka pupunta ng ganitong oras? Sa bar. Tatayo na sana si Audrey nang mabilis siyang pigilan ng binata. Okay, fine. Pero konti lang at huwag mong iisipin na kinukonsinti kita. Ngumiti siya sa binata tsaka tumango. Salamat. Kumuha ng isang baso si Audrey at nilagyan ng wine tsaka iniyabot sa binata na kaagad naman itong tinanggap. Nang mapansin ni Audrey na tila hindi naman umeepekto ang wine kay Jeremy, tumayo siya at kumuha ng 2 beer. Tama na, Audrey. Anong oras na, matulog na tayo? Mamaya na, Jeremy. Gusto ko pang uminom. Sa ating 2 ako ang matanda, kaya ako ang masusunod. Sige, kung gusto mong matulog, matulog ka na. Iwan mo na ako dito. Ang tigas ng ulo mo. Napakamot sa ulong sabi ni Jeremy. Nang maubos nila ang beer, tumayo ulit si Audrey at kumuha sa kusina. Sa pagkakataong yun, inilagay na niya sa inumin ni Jeremy ang bawal na gamot. Sorry, Jeremy, pero kailangan kong itong gawin para mapasa akin ka. Bulong ng dalaga. Nakangiti pang iniyabot ni Audrey ang basong may lamang beer sa binata. Nakahinga siya ng maluwag nang inisang tungga ayon ni Jeremy. Hihintay na lamang niyang umepekto sa katawan nito ang gamot na nilagay niya sa inumin nito at doon niya gagawin ang plano. Hindi nagtagal, nakita niyang hindi mapakali si Jeremy. Tila init na init ito na pinipigilan lamang. May problema ba, Jeremy? Wala, siguro tama na to, Audrey. Papasok na ako sa kwarto at ikaw naman pumasok ka na sa kwarto ni Ina. Okay, sige. Salamat sa pagdamay sa akin. Good night. Walang problema. Good night din. Nauna na itong umakyat habang siya naman naiwan sa sala. Tinawagan niya si Ina na mabilis naman itong sinagot. Mukhang tumatalab na sa kanya ang gamot na nilagay ko sa inumin niya. Pupuntahan ko na ba siya sa kwarto niya? Palipasin mo muna ng ilang minuto bago mo puntahan si kuya sa kwarto niya. O sige, pero kinakabahan talaga ako, Ina. Alam mo namang hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Alam ko naman yun, Audrey. Wala kang dapat na ikabahala. Kung ano man ang mangyari sa inyo, pananagutan ka naman niya, okay? Kahit na, nakakakaba pa rin eh. Tsak magagalit sa akin bukas si Jeremy. Kaya nga ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo sa galit niya. Siguradong magagalit talaga yun sa'yo. Kaya ang gagawin mo, babawi ka sa kanya hanggang sa makuha mo ang puso niya. Grabe, Ina, ang talino mong mag-isip. Sana nga ganun lang kadali. Sige na, gagawin ko na lang ang makakaya ko. Go, Audrey. Kaya mo yan. Kinikilig pa nitong sabi. Samantala sa kwarto, hindi na talaga mapigilan ni Jeremy ang sobrang init. Kaya naman hinubad niya ang lahat ng saplot at patakbong pumasok ng banyo. Gusto niyang magbabad sa bathtub nang sa ganun, mabawasan ang init na nararamdaman niya. Kalahating oras na siyang nakababad sa bathtub pero hindi pa rin humuhupa ang init na nararamdaman niya. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nag-iinit ako ng ganito? Sa inis ni Jeremy dahil wala namang nangyayari sa pagbababad niya, lumabas siya ng banyo at bumalik ng kwarto.
Siya naman ang pagpasok ni Audrey. "Audrey, anong ginagawa mo dito? Bakit pumasok ka na naman sa kwarto ko?" Iritable niyang tanong sa dalaga. "Pasensya na, Jeremy. I-check ko lang sana kung tulog ka na." "I-check ako para ano?" Sa halip na sagutin, dahan-dahan niya itong nilapitan. Nanginginig ang dalawang kamay na hinawakan niya ang mukha ni Jeremy. "Alam kong nag-iinit ka na, Jeremy, at kailangan mo ng tulong ko. Hayaan mong pawiin ko ang init na nararamdaman mo." "Anong sinasabi mo?" "Kiss me, Jeremy." Utos niya rito. Nang hindi ito kumilos, siya na ang nangahas na halikan ito sa mga labi. Nung una, nag-aalangan itong tugunin, ngunit dahil sa epekto ng gamot, hindi nito napigilan ang sariling siya'y patulan. Nagulat na lamang si Audrey nang kuyumusin siya nito ng halik. Halos kapusin sa paghinga ang dalaga sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bumaba ang halik nito na nagdulot ng kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman sa kanyang tanang buhay. Sa bilis ng pangyayari, namalayan na lamang ni Audrey na naihiga na siya nito sa kama. "You're so beautiful," mahinang sabi ng binata, sapat upang marinig niya ang sinabi nito. Muli siyang siniil nito ng halik sa labi. This time, banayad na yon at may kasamang pag-iingat. Hindi inaasahan ni Audrey na ganun pala ang pakiramdam, pero naisip niyang mas masaya sana kung mahal siya nito habang inaangkin ang katawan niya. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya. Ang importante, mapasa kanya ang lalaking iniibig kahit sa maling paraan. Napahiyaw pa si Audrey sa sobrang sakit, dulot ng pag-angkin sa kanya ni Jeremy. Ngunit maya-maya, nawala rin ang sakit na yun. Ang akala ng dalaga, isang beses lang siya nitong aangkinin, ngunit hindi pala. Dahil hindi pa man siya nakakabawi, muli siya nitong inangkin, hindi lang isang beses, kundi 4 na beses, hanggang sa makatulog ito sa kanyang tabi. Mapait na napangiti ang dalaga dahil bukas pagising niya, tsak kasusuklaman na siya ni Jeremy o baka isumpa pa siya nito sa ginawa niya. Kung sakali man, nakahanda na siya sa galit nito. Ang mahalaga, nagtagumpay ang plano niyang makuha ito. Sabay pang nalimpungatan ng dalawa nang marinig ang ingay. Nagtaka pa si Jeremy nang makita si Audrey sa kanyang tabi at pareho silang walang mga saplot. Ngunit ang higit na umagaw ng kanyang pansin ay si Celine at ang kanyang mga magulang na galit na nakatingin sa kanilang dalawa. "Anong ginagawa niyo dito? Anong nangyari?" Sa halip na sagutin siya ni Celine, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. "I hate you, Jeremy! I hate you!" sabi nito bago nagtatatakbong lumabas ng kwarto. At manghahabulin sana niya si Celine nang magsalita ang kanyang mama. "Magbihis muna kayong dalawa. Pagkatapos, sumunod kayo sa amin sa living room. Doon natin pag-uusapan ng problemang ito." Galit na sabi ng mama ni Jeremy. "Tama ang mama mo, Jeremy." Pagsang-ayon naman ng kanyang papa. Lumabas ng kwarto niya ang magulang at silang dalawa na lamang ni Audrey ang naiwan. "Anong nangyari, Audrey? Bakit tayo umabot sa ganito? Totoo bang may nangyari sa atin o pinagtitiripan mo lang ako?" Galit niyang tanong sa dalaga. "Totoong may nangyari sa atin, Jeremy. Sa tingin mo ba, iyahain ko sa iyo ang sarili ko kung nangtitrip lang ako?" Natigilan naman si Jeremy. Napatingin sa mukha ni Audrey, nahilam ng luha ang mga mata. Gusto niyang maawa, ngunit naalala niya ang galit na mukha kanina ni Celine. "Tell me, Audrey, anong totoong nangyari? Bakit tayo humantong sa ganitong sitwasyon?" "Wala akong maalala, Jeremy. Basta ang huli kong natatandaan, nag-inuman tayo at pagkatapos, umakyat na tayo ng kwarto. Maliban doon ay wala na." "Alam mong hindi kita pwedeng panagutan. Ikakasal na kami ni Celine at mahal namin ang isa't isa." Galit niyang pinagbabato ang mga kawawang mga unan sa sahig. "Alam ko naman yun, Jeremy, pero paano naman ako? Kinuha mo sa akin ng isang bagay na ilang taon kong iningatan. Mahaatim ba ng konsensya mo ang pabayaan ako? Paano kung mabuntis ako? Ano nang mangyayari sa akin?" Umiiyak na sabi ni Audrey na mas lalong nagpasakit ng kanyang ulo. "I don't know. Magbihis ka na. Baka hinihintay na tayo sa living room ng mga magulang ko." Nauna na siyang lumabas ng kwarto sa dalaga. Bago pumasok ng living room, tinawagan muna niya ang cellphone ni Celine, ngunit nakapatay yun. "Nasaan ka, Celine?
bakit nakapatay ang cellphone mo? Pagpasok ng living room, nandoon ang mga magulang niya, maging ang kapatid niyang si Ina. Hindi pa man nakakaupo, bumukas ang pintuan. Ang mama ito ni Audrey, kasama ang best friend niyang si Alex. Sa gulat ni Jeremy, basta na lamang siyang sinugod ng suntok ni Alex na kinasadsad niya sa sahig. Hayop ka, Jeremy. Ang akala ko kaibigan kita. Yun pala, ikaw pa ang sisira sa buhay ng kapatid ko. Hindi yun totoo, Alex. Wala akong maalala sa nangyari. Kahit ako man ay naguguluhan din sa nangyayari ngayon. Pagtatanggol niya sa sarili. So anong gusto mong palabasin ngayon? Naginapang ka ng kapatid ko? Na ito ang nagplano ng lahat? Nanlilisik ang mga matang nakatingin ito sa kanya. Hindi naman ganun, Alex. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong matandaan sa mga nangyari. Alam mo namang mahal ko si Celine at ikakasal na kami. Pwes, hindi na matutuloy ang kasal ninyo ni Celine. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo si Audrey at yun ang masusunod. No, hindi ko yun magagawa, Alex. Paano naman si Celine ang kasal namin? Sana naisip mo yan bago mo pinakailamanan ng kapatid ko. No, hindi ako papayag. Hindi ko pakakasalan si Audrey. Mariin niyang pagtanggi. Tama ang sinabi ni Alex. Kailangan mo pakasalan si Audrey at yun ang masusunod. Sabad ng kanyang mama. Pati ba naman ikaw, mama? Ma, ako ang anak mo. Ako ang dapat mong kampihan. Wala kaming kinakampihan ng mama mo, Jeremy. Ang gusto lang namin maayos ang problemang ito. Nakapagdesisyon na kaming lahat na magpapakasal kayong dalawa ni Audrey at yun ang masusunod. Segunda naman ang kanyang papa. No, papa. Hindi ako papayag. Hindi ko pwedeng pakasalan si Audrey. Buhay ko to at ako ang masusunod. Pwes, kung hindi mo pakakasalan ng kapatid ko, mapipilitan kaming ipakulong ka. Wika naman ni Alex na kinatingin niya. What? Mamili ka, Jeremy. Pakakasalan mo ang kapatid ko o ipakukulong kita. Galit na sabi ni Alex habang ang ina naman nito tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Pakiramdam ni Jeremy ng mga sandaling yun, pinagkakaisahan siya ng lahat, pati ang kapatid niyang si Ina, nilaglag din siya. Kahit hindi pabor sa desisyon ng mga ito, walang nagawa ang binata kundi ang pumayag na lamang. Maaaring pakakasalan niya si Audrey, pero si Celine pa rin ang laman ng kanyang puso at wala nang iba. Samantala, tahimik lang na nakikinig sa gilid ng pinto ang dalaga. Tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag nang pumayag si Jeremy na pakasalan siya. Bagamat nakokonsensya ang dalaga, dahil sa kanya, nagkagulo ang kanilang pamilya, pati friendship ng Kuya Alex niya at ni Jeremy. Kamuntikan pang masira. Alam naman ni Audrey na mali ang ginawang pamimikot, pero tinuloy pa rin niya. Iniisip na lamang niya na balang araw, maiintindihan siya ng mga ito, lalo na ni Jeremy. Pagkapasok ng dalaga sa living room, kaagad na pinag-usapan ng kanilang kasal ni Jeremy. Napagkasunduan ng kanilang mga magulang na sa West muna sila ikasal at sa susunod na taon na lamang sa simbahan. Nang maiwan silang dalawa ni Jeremy sa living room, tinapunan siya nito ng masamang tingin na hindi niya kinaya. Tingin na parang nagbabanta sa kanya. Audrey naman, bakit ka pumayag sa gusto nila? Dapat tumanggi ka. Pareho nating hindi mahal ang isa't isa. Tsaka unang-una, alam mong ikakasal na ako kay Celine. Anong gusto mong gawin ko? Ang hayaan kang makasal kay Miss Celine? Ginalaw mo ko, Jeremy. Kinuha mo sa akin ang pagkababae ko tapos gusto mong manahimik lang ako? Ang unfair mo naman sa akin. Dahil yun ang tamang gawin mo. Pareho tayong hindi magiging masaya, lalo na't alam nating may nasaktan tayong tao at si Celine yun. I don't care kung masaktan man si Miss Celine. Ang mahalaga panagutan mo ko. Tapos na ang usapang to, Jeremy. Nakapagdesisyon na ang mga magulang natin at hindi na yun mababago. Bago pa ito makasagot, mabilis na siyang lumabas ng living room at narinig na lamang niya ang ingay na likha ni Jeremy sa loob. Dumiretso si Audrey sa kwarto ni Ina. Halatang hinihintay talaga siya nito. Congratulations, friend. Tagumpay ang plano natin. Tagumpay nga pero galit na galit naman sa akin ang kuya mo. Pinaparamdam niya sa akin na hindi siya pabor sa desisyon ng mga magulang natin. Hayaan mo na muna si kuya. Lilipas din ang galit niya sa'yo. Basta iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo. Alam ko balang araw mamahalin ka din niya. Sana nga, Ina. Yun lang naman ang gusto ko, na mahalin niya ako. Nagdesisyon si Jeremy na puntahan si Celine sa kondo nito. Ayaw sana siya nitong papasukin, ngunit nagpumilit pa rin siyang pumasok. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, Jeremy, may mukha ka pang pumunta dito.
Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Alam ng Diyos na kung gaano kita kamahal, Celine, at kahit kailan, hindi kita magagawang lukuhin. Really, Jeremy? Kung gano'n, anong tawag sa ginawa mo? Ano yun? Nangati ka lang kaya mo tinikman ng kapatid ng kaibigan mo? Walang gano'n, Celine. Alam mo kung gaano kita kamahal. Yung nangyari sa amin ni Audrey, totoong wala akong alam doon. Hindi kita magagawang lukuhin dahil mahal na mahal kita. Anong silbi ng pagmamahal mo sa akin kung nasira na ang tiwala ko sa iyo at ikakasal ka na sa iba? Paano na ako, Jeremy? Paano na ang mga pangarap natin? Paano mong nalaman ang tungkol sa kasal? Tinawagan ako kanina ni tita at sinabi niya sa akin na kailangan mong pakasalan si Audrey dahil yun ang napagkasunduan ng mga pamilya ninyo. Ang sakit-sakit, Jeremy. I'm sorry, Celine. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gustong pakasalan si Audrey. Sila lang ang may gusto nun. Kung gusto mo, lumayo na tayo ngayon. Pupunta tayo sa lugar malayo sa kanila. Gustuhin ko man, Jeremy, pero hindi pwede. Babae din ako at ayaw kong masaktan si Audrey. Siguro, hindi tayo para sa isa't isa. Siguro hanggang dito na lang tayo. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka na. Tanggapin na lang natin na ito ang kapalaran natin. Mahal na mahal kita, Jeremy. No, Celine. Huwag mo tong gagawin sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi! Pues, kailangan mong tanggapin dahil ito ang kapalaran natin. Walang nagawa si Jeremy nang ipagtabuyan siya ni Celine. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun, gumuho ang kanyang mundo. Gusto niyang sisihin sa mga nangyari si Audrey, pero naisip niyang biktima rin ito katulad niya. Nang gabing yun, pinili na lamang niyang maglasing ng sa ganoon kahit papaano, mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kinabukasan, kinasal nga sila ni Audrey sa West. Walang bisita kundi sila lamang ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng kasal, kumain lang sila sa restaurant. Pagka-uwi nila ng bahay, kaagad na nagpahinga sa kwarto ang kanyang mga magulang habang sila naman ni Audrey naiwan sa sala. Gusto ko sa penthouse tayo titira. Okay lang ba sa'yo? Okay lang sa akin, Jeremy. Kailan tayo lilipat? Mamayang hapon. Ihahatid muna kita sa inyo para makapag-impake ka ng mga gamit mo. Pagsapit ng hapon, lumipat nga silang mag-asawa sa penthouse ni Jeremy sa Makati. Ang akala ni Audrey, sa isang kwarto sila matutulog pero hindi nangyari. Okay lang naman sa kanya kahit hindi sila magtatabi. Basta magkasama silang dalawa ni Jeremy at siguradong sa kanya na ito. Kinabukasan, maagang nagising si Audrey. Gusto niyang ipaghanda ng masarap na agahan ng asawa. Habang nagluluto, nakatanggap siya ng tawag galing kay Ina. Hello, Ina. Napatawag ka. Kamusta, friend? Kamusta naman ang unang gabi ninyo ni Kuya bilang mag-asawa? Okay naman, pero hindi kami magkasama sa isang kwarto. Okay lang yun, gapangin mo na lang ulit. Sabi ni Ina sabay tawa. Alam mo, Ina, nakukonsensya talaga ako sa ginawa kong pamimikot kay Jeremy. Paano kung... Anong sabi mo? Pinikot mo ko? Nabitiwan bigla ni Audrey ang hawak na cellphone. Jeremy? Sambit ng dalaga sa pangalan ng asawa. Answer me, Audrey. Totoo bang pinikot mo ko? Sumagot ka. Kanina ka pa ba dyan, Jeremy? Oo, kanina pa ako dito at narinig ko ang usapan ninyo ni Ina. Now tell me, Audrey. Totoo bang pinikot mo ko? Na planado mong lahat ng nangyari sa atin? Nag-aapoy ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Of course not. Mali ka lang ng dinig. Hindi ikaw ang tinutukoy kong pinikot. Palusot ni Audrey. Ngunit pinanlisikan lamang siya nito ng mga mata. Hindi ako tanga, Audrey, at mas lalong hindi ako pinanganak kahapon para lokohin mo. Umamin ka na dahil bistado ka na. Natigilan naman si Audrey. Nanginginig ang mga kamay sa sobrang kaba. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi aminin kay Jeremy ang ginawang kasalanan. I'm sorry, nagawa ko lang naman ang bagay na yun dahil sa labis na pag... So totoo ngang pinikot mo ko, na planado mo ang lahat. Bakit, Audrey? Bakit mo to nagawa sa akin? Naging mabuti naman ako sa'yo. Putol nito sa nais sabihin ng dalaga. I'm sorry, Jeremy. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Please, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Umiiyak na sabi ni Audrey. Hindi mo sinasadya? Dahil sa ginawa mo, nasira ang relasyon namin ni Celine. Dahil sa ginawa mo, kamuntik nang masira ang pagkakaibigan namin ng Kuya Alex mo. At nang dahil sa'yo, galit sa akin ngayon si Celine. Anong klaseng tao ka, Audrey? Bakit mo to ginawa sa akin? Dahil mahal kita, Jeremy.
Oo, tama ang narinig mo. Mahal kita matagal na. Ilang taon akong umasa na mapapansin mo ko pero wala. Dahil hanggang kapatid lang ang tingin mo sa akin. Oo, kasalanan ang ginagawa ko. Pero masisisi mo ba ako kung gustuhin ko na maging akin ka? Hindi na napigilan ni Audrey ang sariling ipagtapat sa lalaki, ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Tutal, bistado na rin naman siya nito. Alam naman niyang malalaman din ito ang ginawa niya dahil walang lihim ang mananatiling lihim. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Mahal mo ko? Hindi pagmamahal ang tawag dyan, Audrey. Dahil kung totoong mahal mo ko, hahayaan mo ko sa taong minamahal ko, sa babaeng nagpapasaya sa akin. Selfish ka, Audrey. Bulyaw ni Jeremy sa dalaga. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon, akin ka na't kasal na tayo. Matapang na tugon ni Audrey, ngunit nginisihan lamang siya ni Jeremy. Sorry, Audrey, dahil hindi ako magiging sayo. Bukas na bukas din, magfa-file ako ng annulment. Nagulat naman ito sa sinabi ni Jeremy. No, hindi ako papayag. Gagawin ko ang gusto kong gawin. At una na doon ang palayasin ka dito. Ayaw kitang makita, Audrey. Kinasusuklaman kita. Hindi pwede, Jeremy. Asawa mo ko, mahal kita. Nang walang sagot na makuha galing kay Jeremy, lakas loob niya itong nilapitan at hinalikan sa mga labi. Baka sakaling magbago ang pagtingin nito sa kanya. Ngunit sa gulat ni Audrey, itinulak siya nito ng malakas na kinasadsad niya sa sahig. Next time, wag na wag mo kong hahalikan kung ayaw mong mapahiya. Umalis ka na. Dalhin mo ang lahat ng gamit mo. Huwag kang mag-iiwan ng kahit na isang piraso. Hindi ako alis dito. Hindi. Pagmamatigas pa ni Audrey. Lumayas ka na. Sigaw ni Jeremy. Nang hindi natinag si Audrey, kinaladkad siya nito palabas ng kondo. Wala itong pakailam kung nasasaktan siya. Hindi ako alis dito, Jeremy. Asawa mo na ako. Wala akong asawang selfish. Lumayas ka bago ko pa makalimutang babae ka. Walang nagawa ang babae nang pagsaraduhan siya ng pintuan ni Jeremy. Ilang ulit siyang kumatok, ngunit hindi man lang ito naawa sa kanya. Dahil sa ingay na likha niya, kaya naman hindi na siya nagulat nang may mga tao nang nakatingin sa kanya at pinagchichismisan siya. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, napakasama niyang tao para tratuhin at kasuklaman ng ganoon ng lalaking mahal niya. Sa halip na umalis at umuwi ng kanilang bahay, pinili niyang manatili sa labas ng kondo ni Jeremy. Wala na siyang pakailam kung ano man ang sasabihin sa kanya ng mga taong nasa paligid. Basta doon lang siya hanggang sa maawa sa kanya ang asawa. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang lalaki sa natuklasan na kayang manira ng relasyon ni Audrey, makuha lamang ang gusto. Buong akala niya, mabuti itong tao, pero nagkamali siya. Tinuring pa naman niya itong kapatid, tapos yun lamang ang igaganti nito sa kanya. Ang sirain ng kanyang buhay. Gustong-gusto niya itong saktan pero hindi niya magawa. Kapatid pa rin ito ng kaibigan niya. Bukod dun, magkakaibigan ng kanilang mga magulang. Kumuha siya ng alak sa ref at mabilis na nilagok. Gusto niyang uminom nang sa ganoon, makalimutan ang problemang kinakaharap ngayon. Gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon ni Celine at ituloy ang kanilang pagpapakasal. Pero bago mangyari yun, kailangan mo nang mapawalang bisa ang kasal nila ni Audrey para maging malaya ulit siya. Makalipas ang ilang oras, nagpasya si Jeremy na puntahan si Celine at kausapin ito tungkol sa natuklasan niya. Nagulat pa siya pagbukas ng pinto nang makita si Audrey na nakaupo sa gilid, halatang hindi pa ito umuwi simula kanina. Bakit nandito ka pa rin? Umuwi ka na sa inyo, ayaw na kitang makita. Hindi ako uuwi sa amin. Dito lang ako. Ganun ba? Sige, gusto mong dumito pagbibigyan kita. Marahas niyang hinawakan sa isang kamay ang babae at hinila papasok sa kondo. Pagkasara ng pinto, ubod ng lakas niya itong itinulak. Wala siyang pakailam kung masaktan man ito. Kulang pa yun sa ginawa nito sa kanya. Gusto mo ko makasama? Your wish is my command. Papayag akong dito ka, pero may kapalit yun, Audrey. Pagsisilbihan mo ko, ibibigay mo ang lahat ng mga pangangailangan ko. Isa na doon ang papasayahin mo ko. Nakahanda ko magtiis, Jeremy. Makasama lang kita, mahalin mo lang ako. Umiiyak nitong tugon. Huwag ka nang umasa pa na mamahalin kita dahil hindi yun mangyayari. Oo, pumapayag ako na tumira ka dito, pero itutuloy ko pa rin ang pag-file ng annulment natin. At kapag nangyari yun, pwede na kaming magpakasal ni Celine
at ikaw nang bahala sa buhay mo. Napahagulgol na lamang si Audrey nang iwan siya ni Jeremy. Umalis ito at may hinala siyang pupuntahan nito si Celine. Matyagang hinihintay ni Audrey ang pag-uwi ni Jeremy. Ngunit gabi na, wala pa rin ito. Eksaktong 9:00 nang dumating ito at lasing na lasing. Susuray-suray pa itong naupo sa sofa. Nang makita siya nitong nakatayo, tinawag siya nito. "Oh, nandito pala ang magaling kong asawa." Tinawag siya nito at pinalapit. "Lasing ka, Jeremy. Halika, ihahatid kita sa kwarto mo." "Hindi ako lasing. Nakainom lang." Nagulat pa si Audrey nang bigla siya nitong hapitin sa bewang. Dahilan upang mapaupo siya dito. Pinakatitigan nitong mabuti ang mukha niya tsaka nagsalita. "Gusto kong pasayahin mo ko, Audrey. Ipaalala mo sa akin ang ginawa natin ng gabing nilasing mo ko." "Anong sabi mo, Jeremy? Hindi kita maintindihan." Nakaramdam ng kaba si Audrey sa klase ng tingin ng lalaki sa kanya. "Gusto mong maging asawa ko, di ba? Pwes, pasiyahin mo ko. Gampanan mo ang papel mo bilang partner in bed ko." "Lasing ka lang kaya mo yan nasasabi. Ang mabuti pa siguro, ihahatid na kita sa kwarto mo." Akmang tatayo na sana nang pigilan siya nito. "Ang sabi ko, hindi ako lasing." "Bakit, Audrey? Natatakot ka ba kaya hindi mo ngayon magawa?" Pangahamon pa ng lalaki. "Hindi naman sa ganun, Jeremy, pero..." "Kung totoong hindi ka natatakot, gawin mo ang sinasabi mo. Pasayahin mo ko, ibigay mo ang gusto ko." Bagaman nagdadalawang isip, lakas loob pa rin niyang sinunod ang gusto ni Jeremy, kung yun ang magpapasaya rito. "Akin ka lang, Audrey. Hindi ka pwedeng mapunta sa ibang lalaki hanggat hindi ako nagsasawa sa'yo." Bulong sa kanya ni Jeremy. "Oo, Jeremy, sayo lang ako." Pabulong niyang sagot, sapat upang marinig nito. Kinabukasan, nagising si Audrey na masakit ang buong katawan, dulot ng ilang beses na pag-angkin sa kanya ng asawa. Nang lingunin niya ito, mahimbing itong natutulog. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gwapong mukha ng asawa at napangiti sa kawalan. "Gagawin ko ang lahat, Jeremy, upang mahalin mo ko at ma-realize mong ako ang tamang babae para sa'yo. Pagsisilbihan kita sa abot ng makakaya ko. At walang araw na hindi ko sa'yo ipaparamdam kung gaano kita kamahal." Samantala, narinig naman ni Jeremy ang mga katagang sinabi ng babae bago ito lumabas ng kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, kung matutuwa ba siya o magagalit. Pinalipas muna niya ang ilang minuto bago bumangon. Naligo muna tsaka nagpa siyang lumabas ng kwarto. Mabangong amoy ang sumalubong sa kanya. Nginitian siya ni Audrey at niyayang kumain na ng almusal, ngunit umiling si Jeremy. Wala siyang balak na kainin ang mga niluto nito. Mahirap na't baka may nilagay itong gayuma. "Bakit ayaw mong kumain? Hindi mo ba nagustuhan ng mga niluto ko?" "Ayokong kainin ang mga niluto mo. Mahirap na. Baka may nilagay kang gayuma." "Wala na akong tiwala sa'yo, Audrey. Hindi porkit may nangyari sa atin last night, magbabago na ang pagtingin ko sa'yo." "Naiintindihan ko, Jeremy, pero maniwala ka sa akin. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Gusto ko kung mamahalin mo man ako, galing dyan sa puso mo. Hindi dahil ginamitan ng gayuma o kung ano paman." "Bravo, Audrey. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat hindi mo ako pinikot. Dapat hinintay mo na mahalin kita. Pero anong ginawa mo? Pinikot mo ko dahil gusto mo kong makuha ng walang kahirap-hirap." "Inaamin ko naman ang pagkakamali ko at nakahanda kong pagbayaran yun." "Talagang pagbabayaran mo yun, Audrey, dahil sisingilin kita ng mahal hanggang sa pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin." "Siya nga pala, marami akong maruruming mga damit sa laundry basket. Gusto kong labahan mo yun lahat at pagkatapos linisin mo ang buong penthouse." Nang makapasok sa trabaho ang asawa, kaagad na kinuha ni Audrey ang laundry basket kung saan nakalagay ang maruruming mga damit nito. Kahit walang alam sa paglalaba, sinikap niyang malabhan yun ng tama at malinis. Magtatanghali na nang matapos siya sa paglalaba. Magluluto muna siya ng lunch bago maglinis ng penthouse. Gusto niya kasing dalhan ng pagkain sa site ang asawa. Gusto niyang maramdaman ni Jeremy ang pag-aalaga at pag-aasikaso niya dito. Baka sakaling lumambot ang puso nito sa kanya at matutunan siyang mahalin. Bago mag-12:00, nakarating na ng site ang babae. Nagtataka pa ang mga kasamahan ni Jeremy nang siya ay makita. "Excuse me, pwede bang magtanong?" sabi ni Audrey sa isang lalaki. "Sure, ano yun, miss?" "Si Engineer Soliman, nasaan siya?"
Si engineer ba ang hinahanap mo? Nasa bandang dulo, kausap ang girlfriend niya. Tugon ng lalaki. Sige, salamat. Matapos magpasalamat sa lalaking napagtanungan, naglakad na siya papuntang dulo kung saan naroon sina Jeremy. Ngunit malayo pa lang si Audrey, kaagad na niyang nakita ang dalawang taong naghahalikan. Nakakandong si Celine sa asawa niya habang naghahalikan ng mga ito. Masakit sa kanyang makita ang asawang may kahalikang iba, pero wala siyang magagawa dahil ang dalawa ang tunay na nagmamahalan na sinira niya lamang. Kinahaponan pag-uwi ni Jeremy, nagtaka pa ito nang makitang madilim ang buong paligid. Kinapa niya ang switch ng ilaw hanggang sa magliwanag ang buong kapaligiran. Pinagmasdan ang loob ng penthouse. Malinis na ito at walang kalat, halatang bagong linis. Dumiretso siya ng kwarto, binuksan ang closet, kumuha ng isusuot na pambahay. Nang mapatingin sa laundry basket, wala doon ang maruruming mga damit niya. Pagkatapos mag-shower, lumabas siya ng kwarto at nagtungo ng kusina. Malinis na, walang hugasin ni isa man. Nilapitan niya ang ref at naghanap ng makakain. Napansin niya ang dalawang Tupperware na may lamang pagkain. Nilabas niya yon at ininit sa microwave. Nagpunta ba kanina sa site si Audrey? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos kumain, naupo siya sa sofa, binuksan ang TV. Habang nanonood, napansin niya ang isang papel na nakaipit sa center table. Binuksan ito at binasa. Dear Jeremy, kung sakaling mabasa mo to, baka malayo na ako sa'yo. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Maniwala ka man sa hindi ko intensyon na sirain ang relasyon ninyo ni Miss Celine. Nagkataon lang na mahal talaga kita, kaya ako nagawa ang bagay na yon. Tama ka, ang totoong pagmamahal hindi makasarili. Hindi pinipilit ang gusto, kaya naman napag-isip-isip ko na lumayo na lang sa'yo. Gusto kitang makitang maging masaya, at alam kong magiging masaya ka lang kung si Miss Celine ang makakatuluyan mo. Hihintayin ko na lang na mag-file ka ng annulment para makawala ka na sa kasal natin. Nang sa ganun, matuloy na ang naudlot ninyong pagpapakasal. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Nagmamahal, Audrey. Malalim na napabuntong hininga si Jeremy habang hawak-hawak pa rin ang sulat ni Audrey. Kinabukasan maaga pa lang, umuwi siya ng bahay at kinausap ang kapatid na si Ina. Anong sabi mo kuya? Umalis si Audrey at hindi mo alam kung saan ito pumunta? Yes, kaya nga tinatanong kita kung alam mo kung nasaan siya. Ina, nasaan ang brat mong kaibigan? Hindi ko alam kuya. Ang huli naming usapan ay nung umagang narinig mo kami nag-uusap sa telepono. Ano ba kasing nangyari? Pinalayas mo ba siya? Hindi ko siya pinalayas. Siya ang may gustong umalis. Siguro nakonsensya sa ginawa niyang pamimikot sa akin. Kaya naisip niyang umalis na lang at magpakalayo-layo na. No kuya, walang kasalanan si Audrey sa mga nangyari. Ang totoo niyan, ayaw talaga niyang gawin yun pero dahil sa akin, kaya napilitan siyang gawin. Anong sinasabi mo Ina? Hindi kita maintindihan. Ako ang nagsabi sa kanya na pikutin ka niya. At plano ko yun lahat kuya. Sorry kuya, naawa lang naman ako kay Audrey kasi ang tagal-tagal ka na niyang gusto. Hindi naman makapaniwala si Jeremy sa inamin ng kapatid niya. Ang buong akala niya, si Audrey ang nagplano ng lahat pero mali pala siya ng akala. Inutusan niya ang kapatid na tawagan si Audrey, alamin kung nasaan ito. Ngunit sinubukan din ni Ina na tumawag sa bahay ni na Audrey upang alamin kung nandoon ito pero wala doon ang babae. Kung wala si Audrey sa bahay nila, saan siya pwedeng magpunta? Hindi ko rin alam kuya, maliban sa akin wala nang ibang kaibigan si Audrey. Mga paboritong lugar na pwede niyang puntahan o tambayan, may alam ka ba? Wala kuya, hindi naman mahilig maggagala o tumambay sa ibang lugar si Audrey. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit niya naisipang umalis? Wala akong ginagawa sa kanya. Kung tutuusin kayong dalawang may kasalanan sa akin, lalo ka na Ina. Kapatid pa naman kita tapos gusto mong sirain ang love life ko. Sorry na nga. Naawa lang talaga ako kay Audrey kaya ako siya tinulungan. Tsaka ano bang kinagagalit mo? Ikaw naman ang unang lalaki sa buhay niya. Natigilan naman si Jeremy sa sinabi ni Ina. Naalala niyang nangyari sa kanilang dalawa ng nagdaang gabi, kung paano itong nagpaubaya sa kanya. Na-imagine niya bigla ang magandang mukha ni Audrey, ang mga labi nitong napailing na lamang siya ng ulo sa mga isiping pumapasok sa kanyang isipan. Nang gabing yun, hindi dalawin ng antok si Jeremy.
Si Audrey pa rin ang laman ng kanyang isipan. Sinubukan niyang tawagan ang number nito, ngunit nakapatay pa rin ang cellphone. Nasaan ka na ba, Audrey? Bakit umalis ka? Ano bang gusto mo? Anong gusto mong patunayan sa akin? Kung iniisip mo na hanapin kita, pues hindi yun mangyayari. Natuto kang umalis, matuto kang bumalik. Hanggang sa nag-umaga, hindi talaga siya nakatulog kakaisip kay Audrey. Kaya naman, masakit ang kanyang ulo. Nagtungo siya ng kusina at nagtimpla ng kape nang maalala ang babae. Ano bang ginagawa mo sa akin, Audrey? Oo na, panalo ka na. Hahanapin na kita. Parang tangang kausap niya sa sarili. Pagkatapos magkape, mabilis siyang naligo. Pupuntahan niya si Alex. Kakausapin niya ito tungkol sa kapatid. Bahala na ito kung magalit sa kanya. Nagtaka pa ito nang siya'y makita. Hindi naman kasi siya pumupunta sa kondo nito ng ganong kaaga. Napadalaw ka ng ganito kaaga. May problema kasi, Alex, tungkol sa kapatid mo. Panimula ni Jeremy. Anong problema sa kapatid ko? Kahapon pa siya umalis ng penthouse at hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. May iniwan siyang sulat sa akin. Nagsasabing umalis siya at wala nang balak na bumalik. What? Bakit? Anong nangyari? Bakit siya umalis? Nag-away ba kayo? Hindi kami nag-away, Alex. Oo, aaminin ko nagkakasagutan kami dahil nalaman ko na planado niya ang lahat. Sinadya niyang pikutin ako. Anong sabi mo? Sinadya kang pikutin ni Audrey? Oo, magkakuntsaba sila ni Ina. Kahit ako man, hindi rin makapaniwala sa nalaman. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang lahat. Oo, tama ka. Ang kailangan nating gawin ngayon, mahanap ang kapatid ko. Nagtulungan sila ni Alex na hanapin si Audrey. Ngunit bigo sila na mahanap ang babae. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon, ngunit bigo pa rin silang mahanap ito. Umaasa si Jeremy na isang araw, babalik si Audrey at sa pagbabalik nito, magpapakatotoo na siya sa kanyang sarili. 5 years later, masayang pinagmamasdan ni Audrey ang anak na naglalaro ng buhangin. Parang kailan lang baby pa ito. Ngayon ay 4 na taon na at napakabait na bata. Napangiti pa si Audrey nang lapitan siya ng anak at abutan ng bulaklak. Thanks baby, sabi niya sa anak, sabay pugpug ng halik sa pisngi nito. Welcome mommy, sana next time ang daddy naman ang mabibigay sa'yo ng bulaklak para maging masaya ka na po. Ninitian niya ang anak. Masaya ako anak dahil binigyan mo ko ng bulaklak. Tsaka sabi ko naman sa'yo diba, kahit wala ang daddy masaya ang mami dahil kasama kita, okay? Napangiti na lamang si Audrey nang yakapin siya ng anak. Mahal na mahal niya ito. Para sa kanya, si Joshua ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya kahit na nabuo ito dahil sa pagkakamali niya. Nang araw na umalis siya ng penthouse ni Jeremy, hindi niya alam kung saan siya patutungo, basta ang gusto lang niya ay makalayo. Habang naglalakad, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Nang magising, nasa hospital na siya. Isang ginang ang nagmagandang loob na dalhin siya sa hospital at ito rin ang tumulong sa kanya na magsimula ng bagong buhay. Akala noon ni Audrey, wala nang saysay ang buhay niya. Ngunit nang malaman niyang buntis siya, biglang nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Nang umuwi ng Bicol ang ginang na kumupkup sa kanya, nag-decide siyang sumama nang sa ganoon makapamuhay ng tahimik malayo kay Jeremy. Maswerte pa rin si Audrey. Hindi man tuluyang napasa kanya ang lalaking iniibig, ay may naiwan naman itong magandang alaala sa kanya. Alaala na minsan ay naging kanya ito. Mami, kailan ba kasi tayo babalik ng Maynila? Gusto ko nang makilala si Daddy, tapos sina Lola at Tito Alex, tsaka para malaman nilang may cute kang anak na ang pangalan ay Joshua. Napangiti na lamang si Audrey sa tinuran ng anak. Malapit na anak, makikilala mo na sila. Makalipas ang 1 linggo, nagdesisyon si Audrey na bumalik ng Maynila. Miss na miss niya na ang kanyang mama at Kuya Alex. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita siya. Ngunit napako ang tingin ng Kuya Alex niya kay Joshua. Sino ang batang yan? Anak ko kuya, si Joshua. You mean, nagkaanak kayo ni Jeremy? Tanong ng kanyang mama. Opo mama. Tugon ni Audrey sa kanyang ina. Habang abala silang mag-anak sa pagkukwentuhan, hindi nila namalayan ang pagdating ng isang tao na kay tagal niyang hinintay na makitang muli. Audrey? Narinig pa ni Audrey nang sambitin nito ang kanyang pangalan. Ang akala ni Audrey, wala na siyang damdamin para sa lalaki.
Ngunit nagkamali siya ng akala dahil kay lakas ng tibok ng puso niya, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Kamusta ka na, Audrey? Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? Sinadya ko talagang magpakalayo-layo muna nang sa ganun makapag-isip ako ng tama. Ikaw, kamusta na kayo ni Miss Celine? Ang akala ni Audrey, okay na ang puso niya. Natanggap na niyang hindi para sa kanya si Jeremy. Pero bakit ganun? Bakit nasasaktan pa rin siya? Okay lang ako, Audrey. Si Celine naman, matagal nang nasa Canada kasama ang asawa at anak niya. May ibang asawa si Miss Celine? Alam ko ang iniisip mo, Audrey. Iniisip mong nagkatuluyan kami nang umalis ka. Tama ka, yun nga ang iniisip ko, pero bakit nga ba hindi kayo nagkatuluyan ni Miss Celine? Dahil ba sa ginawa ko? Maybe, pero kung pwede wag na nating pag-usapan si Celine. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa ating dalawa. Masaya ako na bumalik ka na, Audrey. Walang araw na hindi kita hinihintay. Walang araw na hindi kita hinanap. Nagulat naman si Audrey sa sinabi ni Jeremy. Ha? Bakit naman? Dahil hinahanap ka ng puso ko. Sorry, Audrey, kung hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Wait lang, Jeremy, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? I love you, Audrey. Yes, Audrey. Mahal kita't matagal na. Kamuntik pang malaglag ang puso ng babae nang marinig mismo galing sa bibig ni Jeremy ang katagang mahal kita, Audrey, na kay tagal niyang hinintay na marinig na sabihin ito sa kanya. Nagbibiro ka ba ha, Jeremy? Kung totoo ang sinasabi mo na mahal mo ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil naduwag ako. Dahil hindi kita pwedeng mahalin. Masyadong malaki ang tanda ko sa iyo, pero kahit anong gawin ko, hindi kita magawang makalimutan kahit nang maging kami ni Celine. Alam ni Celine na mahal kita kaya naman ang may nangyari sa atin. Kaagad siyang nagparaya. Alam niya kung gaano kita kamahal. Yun ang dahilan kung bakit mabilis lang niyang natanggap ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Audrey sa pinagtapat sa kanya ni Jeremy. All this time ang akala niya, wala itong pagmamahal sa kanya pero mali siya. Dahil katulad niya, matagal na itong may tinatagong pagtingin sa kanya. Kung ganun, bakit ka nagalit sa akin nang malaman mong pinikot kita? Alam mo ba na masyado kong nasaktan sa ginawa mo? Sorry, Audrey. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Kaya lang naman ako nagalit sa'yo kasi natapakan mo ang ego ko. Pakiramdam ko ng time na yun, napakaduwag kong lalaki. Paano mo naman ipapaliwanag sa akin ang nakita ko sa site? Nakita kita at si Miss Celine, naghahalikan. Yun ang dahilan. Kaya nagdesisyon akong umalis na lamang at iwan ka. Yun ang araw na nagpaalam sa akin si Celine. At aalis na kasi siya patungong Canada. Ang nakita mo, goodbye kiss lang yun. Wow ha, goodbye kiss pero sa labi. Hindi mo naisip na may asawa ka. Alam mo ba labis ako nasaktan nang makita kitang nakikipaghalikan sa ibang babae? I'm sorry, Audrey. Hindi ko naman alam na nandun ka. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Magsimula tayo ng panibagong yugto. Ikaw at ako, pinapangako ko sa iyong mamahalin kita araw-araw. Sasagot na sana si Audrey nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Joshua. Nagkatinginan ng mag-ama. Nang makabawi, sabay pa ang mga itong nagtanong sa kanya. Sino siya, Mami? Anak, Joshua, siya ang Daddy Jeremy mo. Nanginginig ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Really, Mami? Siya ang daddy ko? Yes, baby. Tama ba ang narinig ko? Anak natin siya, Audrey. Tumango siya kay Jeremy. Ilang sandali pa, patakbong niyakap ni Joshua ang ama. Napaluhan na lamang si Audrey habang pinagmamasdan ng mag-ama niya. Nang matapos ang nakakaiyak na yakapan ng mag-amang Joshua at Jeremy, muli siyang kinausap ng lalaki. Alam ko na marami akong kasalanan sa iyo, pero sana hayaan mo kong bumawi sa inyo. Bigyan mo ko ng pagkakataon na ipakita at iparamdam kung gaano ko kayo kamahal, lalo ka na, Audrey. Masyado ng maraming panahon ang nasayang sa atin, Jeremy. Maging inarte pa ba ako? Gusto kong mabuo ang pamilya natin at gusto kong makitang masaya ang anak natin. Salamat, Audrey. Ang akala ni Audrey, ngayon na maayos na ang lahat sa pagitan nila ni Jeremy, magsasama na sila sa iisang bubong bilang isang pamilya. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, niligawan muna siya ni Jeremy hanggang sasagutin niya ito ng matamis na oo. Makalipas ang ilang buwan, ay muli silang nagpakasal, ngunit sa pagkakataong yun, sa simbahan na at saksi ang maraming tao sa kanilang sinumpaang pangako sa harap ng Diyos.
I love you, Mrs. Suliman. Bulong sa kanya ng asawa. I love you to Mr. Suliman. Ganting bulong ni Audrey. Mabilis siya nitong siniil ng halik sa mga labi na kaagad naman niyang tinugon. Ngayon ay handa na silang dalawa ni Jeremy na harapin ang bukas na magkasama, kasama ang kanilang anak na si Joshua.